Panoorin natin ang dalawang senador na magmamadaling pumunta sa Malacanang Palace dahil may emergency meeting raw regarding kay Zaldico sa pasabog na gagawin ni Zaldico. At ang may-ari ng helicopter na to ay si Zaldico kung bakit nakasakay ang dalawang senador na si Ping Lacson at si Senator Soto. At tila yata nagmamadali itong dalawang senador na si Ping Lacson at si Senator Soto. Anong meron? Galit na galit si Attorney Marcolita dahil ayon sa kampo ni PBBM, tinututulan at itinanggi nila ang mga payag ni Zaldico laban sa administrasyon. At ang sabi ng administrasyon, ito'y pawang kasinungalingan lamang ni Zaldico upang hindi ito mapanagot sa batas. Sorry, SDJ. Lumabas ang video ni Zaldico. Ano sabi nila? AI yan. Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yon? Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Zaldico mismo. Lumabas ang video ni Zaldico. Ano sabi nila? AI yan. Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yon? Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Zaldico mismo. Alam ko, nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Sa kampo ng administrasyon ay pilit nila itong pinasinungalingan ang pahayag ni Zaldico upang makalusot sa malawakang korupsyon ng gobyerno under PBBM administration. Sorry, SDJ. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad, kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanya mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Resigned lawmaker Zaldico drops bombshell after months of silence and amid his implication in the flood control corruption scandal. He now points fingers at the top, President Ferdinand Marcos Jr., who has claimed to be leading government's anti-corruption drive. How will this shocking development shake up the ongoing probe? Mabisang paraan para managot yung taong bayan na tumataya na, tumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibok. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and mabisang paraan para managot yung taong bayan na tumataya na, tumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibok. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and mabisang paraan para managot yung taong bayan na tumataya na, tumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to
make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibo. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and pinaka mabisang paraan para managot yung taong bayan at tumataya na at lumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibo. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and pinaka mabisang paraan para managot yung taong bayan at tumataya na at lumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibo. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and pinaka mabisang paraan para managot yung taong bayan at tumataya na at lumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibo. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and pinaka mabisang paraan para managot yung taong bayan at tumataya na at lumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibo. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and pinaka mabisang paraan para managot yung taong bayan at tumataya na at lumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibo. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and pinaka mabisang paraan para managot yung taong bayan at tumataya na at lumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibo. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and pinaka mabisang paraan para managot yung taong bayan at tumataya na at lumalabas at kumikilos. Pinakamalakas na pwersa ang taong bayan tumataya. Now is the time to make a stand. Hindi pa pwedeng neutral, hindi pa pwedeng nagwawalang kibo. Pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Dapat talagang we have to stand up, speak up, and